Tahimik ang GYM ng sandaling iyon. Walang nag-iingay. Walang nagtatawanan. Tanging tunog lang na mahihinang yabag at mabibigat na hinga ang maririnig. Habang naglalakad si Manny Pacquiao, napansin niya ang isang tao sa gilid ng silid. Hindi ito ang itsura ang unang tumama sa kanya, kundi ang paraan ng pagtayo nito. Parang may tinatagong sakit. Parang sanay na masaktan, pero pilit pa ring matatag. Lumapit ng kaunti si Manny. At doon niya nakita. Mga pasa. Malalalim. May itim. May mga bakas ng luma at bagong sugat. Hindi ito mga pasa ng training. Hindi ito pasa ng aksidente. Ito ay mga pasa ng pang-aabuso. Sandaling huminto si Manny. Hindi siya nagsalita agad. Pero nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa ngiti, naging seryoso. Mabigat. Parang may biglang gumising sa alaala ng isang batang lumoki sa hirap. Habang ang iba ay hindi napapansin, si Manny ay nakakita. At kapag si Manny Pacquiao ay may nakitang ganito, hindi siya basta tumatalikod. Napansin ng mga tao sa paligid ang pagbabago ng atmosphere. May biglang tensyon. May biglang kaba. Ang lalaking may mga pasa ay umiwas ng tingin, parang nahihiya. Parang sanay na walang nagtatanong. Parang nasanay na walang pumapansin. Pero si Manny, hindi ganoon. Isang hakbang papalapit. Tahimik pa ring. Pero ramdam ng lahat na may mangyayari. May mga bulong-bulongan sa crowd. Napansin niya ba? Makikialam kaya siya? Hindi naman niya problema, yan, di ba? Ngunit may mga bagay na hindi kayang baliwalain ng isang taong may puso. Himinga ng malalim si Manny. Tumingin siya diretso sa mga pasa. At sa sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Hindi ito basta eksena. Hindi ito basta kwento. Ito ang simula ng isang desisyong. Magugulat ang lahat at wala pang nakakaalam na ilang minuto lang ang lilipas. Magbabago ang buhay ng taong iyon dahil lang may isang alamat na hindi pumikit ang mga mata, hindi agad nagsalita ang lalaki. Nang mapansin niyang tinitingnan ni Manny Pacquiao ang kanyang mga pasa, bigla siyang napayuko. Parang may mabigat na bato sa dibdib niya. Parang may alaala siyang pilit tinatago, isang alaala na ayaw ng balikan. Tahimik pa rin ang GYM, pero ang katahimikan ay hindi napayapa. Mabigat ito. Parang may nakabitin sa hangin na tanong na ayaw magsalita, pero gustong-gustong marinig ang sagot. Lumapit si Manny ng kaunti pa. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nananakot. Mahinahon ang boses niya nang magsalita. Okay ka lang ba? Isang simpleng tanong. Pero para sa lalaking iyon, parang isang pader ang biglang bumagsak. Sandaling walang sagot. Tanging paghinga lang niya ang maririnig. Mabagal, nanginginig. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig din. Tila ba sanay na magtago sa bulsa para hindi mapansin. Sa paligid, nagsimulang mapansin ng mga tao ang eksena. May mga trainer na huminto sa ginagawa. May mga boxer na tumigil sa pag-jump rope. Kahit ang ingay ng GYM, parang kusa itong humina. Hindi, ayos lang po ako. Mahina niyang sagot. Pero hindi tugma ang boses niya sa mga sugat sa katawan niya. Hindi na kailangang maging doktor para malaman. May tinatago siya. Tumingin si Manny sa mga mata ng lalaki. At doon niya nakita ang mas masakit pa kaysa sa mga pasa. Takot. Takot na magsalita. Takot na may mangyari. Takot na baka mas lumala ang lahat kapag nagsabi siya ng totoo. Muling nagsalita si Manny, mas mahinahon pa. Walang pilitan. Sabi niya, pero kung may nanakit sa iyo, hindi tama yon. Arang tinamaan ng kidlat ang lalaki. Ang mga mata niya ay biglang namula. At sa unang pagkakataon, may isang luha ang tumulo, mabilis niyang pinunasan, pero huli na. May isang matandang janitor na napailing. May isang trainer na napakagat labi. May ilang tao na nagkatinginan. Dahan-dahan, nagsalita ang lalaki. Hindi ito galing sa training. Bulong niya. Hindi po ako boxer. Mas lalong tumahimik ang paligid. May mga taong akala nila pwede kanilang saktan dahil wala kang laban. Patuloy niya. Kapag mahirap ka, kapag tahimik ka, kapag mag-isa ka,
Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Hindi niya sinabi kung saan. Pero malinaw sa bawat salita. Matagal na itong nangyayari. Humigpit ang panga ni Manny. Hindi sa galit, kundi sa pagpipigil. Naalala niya ang sarili niyang kabataan. Ang gutom, ang pangmamaliit, ang mga pagkakataong akala ng mundo, wala siyang halada. Kaya ko pong tiisin, dagdag ng lalaki. Sanay na po ako. Doon na pailing si Manny. Hindi ka dapat masanay, sagot niya. Walang taong dapat masanay sa pananakit. Ang simpleng linyang iyon ay parang unang beses na may kumampi sa lalaki. Parang unang beses na may nagsabing mali ang ginagawa sa kanya. Mas dumami ang mga nakikinig. May mga cellphone na unti-unting lumalabas. May pakiramdam ang lahat. May mahalagang sandaling nasasaksihan. Himinga ng malalim si Manny. Tumingin siya sa paligid. At sa sandaling iyon, alam ng lahat. Hindi ito matatapos sa usapan lang. Hindi ito isa sa mga eksenang lilipas at makakalimutan. Hindi ito yung tipong nakakaawa tapos na. May bigat ang tingin ni Manny. May desisyon sa mga mata niya. At habang ang lalaking may mga pasa ay patuloy na nakatayo, hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may isang alamat ang nagpasiyang kumilos. At ang susunod na mangyayari ay magpapagulat hindi lang sa GYM, kundi sa lahat na makakaalam ng kwentong ito. Matagal na tahimik si Manny Pacquiao. Hindi siya agad nagsalita matapos marinig ang kwento ng lalaki. Sa halip, tumingin lang siya sa sahig, parang may binabalikan sa alaala. Ang GYM ay muling nabalot ng katahimikan. Pero hindi na ito simpleng katahimikan. Ito ay katahimikan na puno ng emosyon. Dahan-dahang huminga si Manny. Ramdam ng mga taong nakapaligid sa kanya na may mabigat na bumabalot sa dibdib niya. Hindi ito galit na sumasabog. Ito ay galit na pinipigil. Lumoki si Manny sa hirap. Alam niya ang pakiramdam ng minamaliit. Alam niya ang pakiramdam ng walang kalaban-laban. At alam niya kung gaano kasakit kapag iniisip mong wala kang halaga sa mundo. Kaya nang tumingala siya muli, iba na ang tingin niya. Hindi matalim, hindi mapanghusga, kundi puno na malasakit at determinasyon. Lumapit siya sa lalaki at mahinang nagsalita. Hindi mo kasalanan, tu. Sabi niya, walang may karapatang manakit sa'yo. Ang lalaking kanina lang ay halos hindi makatingin sa mata ng kahit sino, gayon ay diretsong tumingin kay Manny. Para may unang pagkakataon na may naniwala sa kanya. Pero sir, wala po akong magagawa, sagot niya. Wala po akong pera. Wala pong kakampi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manny. At doon, bahagyang umiling siya. Hindi totoo yan, mariin niyang sagot. Hindi ka nag-iisa. May ilang tao sa paligid ang napalunok. May mga trainer na nakatinginan. May isang batang boxer na hindi napigilang mapaluha. Dahil sa mga salitang iyon, may biglang nagbago sa hangin. Hindi na ito simpleng usapan. Hindi na ito basta pakikirame. Ito ay naging paninindigan. Tumayo si Manny ng tuwid. Tumingin siya sa paligid ng GYM, sa mga tao, sa mga kamera, sa mga matang nanonood. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ang gilas. Pero malinaw ang mensahe. Kung may nanakit sa kanya, sabi niya na may bigat. Hindi nila pwedeng ulitin yon. Para may kidlat na dumaan sa silid. Walang umimik. Walang tumawa. Ang lalaking may mga pasa ay biglang kinabahan. Sir, ayoko pong may gulo, sabi niya. Baka lalo lang pong lumala. Doon muling yumuko si Manny para magpante ang kanilang mga meta. Makinig ka sa akin, may nahon niyang sabi. Hindi lahat ng laban, kamao ang gamit. Isang simpleng linya. Pero napakalalim ng kahulugan. Tumayo siya at kinausap ang isa sa kanyang mga kasama. Hindi marinig ng lahat ang usapan, pero malinaw na may iniutos siya. May galaw, may aksyon. Mas dumami ang mga taong lumapit. May mga gustong tumulong. May mga gustong makinig. Ang GYM na dating lugar ng Enseo at Pawis ay naging saksi sa isang sandali ng pagkakaisa. Himawak si Manny sa balikat ng lalaki. Simulan gayon, sabi niya,
Hindi ka na basta-basta masasaktan. Nanginginig ang labi ng lalaki. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong plano ni Manny. Hindi rin alam ng mga tao kung ano ang susunod na mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw sa lahat. Kapag si Manny Pacquiao ay tumayo para sa isang tao, hindi ito kalahati lang. Hindi ito palabas. Ito ay totoo. At habang ang kamera ay patuloy na nagre-record, habang ang balita ay unti-unting kumakalat, isang malaking tanong ang bumabalot sa lahat. Ano ang susunod na gagawin ni Manny Pacquiao? At ang sagot ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ng lahat. Walang nakakaalam kung kailan eksaktong napasya si Manny Pacquiao. Wala siyang sinabi ng malakas. Wala siyang inanunsyo. Pero ramdam ng lahat. May desisyon nang nabuo sa loob niya. Tumalikod sandali si Manny at naglakad palayo. Parang may iniisip. Akala ng ilan, tapos na ang usapan. Akala ng iba, nagpakita lang siya na malasakit at babalik na sa training. Pero may kakaiba. Kinuha ni Manny ang kanyang cellphone. Hindi siya nag-video. Hindi siya nag-post. Tumawag siya. Tahimik ang tawag, pero seryoso ang mukha niya. May mga salitang binikas na hindi marinig ng lahat. Pero sapat para maintindihan ng mga malalapit sa kanya na hindi ito ordinaryong usapan. Habang tumatagal ang tawag, lalong bumibigat ang pakiramdam sa GYM. Ang lalaking may mga pasa ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. Hindi siya gumagalaw. Parang natatakot na baka biglang magbago ang lahat. Parang sanay na ang pag-asa ay sandaling dumarating tapos nawawala. Lumapit si Manny muli sa kanya. May tiwala ka ba sa akin? Tanong niya. Nagulat ang lalaki. Hindi niya agad nasagot. Pero dahan-dahan siyang tumango. Opo, sagot niya. Meron po. Isang maikling tango rin ang ginawa ni Manny. Okay, sabi niya. Simulan gayon, hindi ka na mag-isa. Sa sandaling iyon, parang may init na gumapang sa dibdib ng lalaki. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Manny. Pero naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Tinawag ni Manny ang isa sa kanyang mga kasama. May iniabot siyang papel. May binanggit na oras. May itinuro na direction. Hindi ito eksena ng galit. Hindi ito eksena ng suntukan. Ito ay eksena ng plano. May isang trainer na nagtanong, Sir, sigurado po ba kayo? Saglit na tumingin si Manny sa kanya. At kung hindi gayon, sagot niya, Kailan pa? Walang nakasagot. Sa labas ng GYM, may unti-unting nagtitipong mga tao. May mga nakarinig. May mga nakakita. May mga nagkuwento. Ang simpleng sandali ay nagsimulang lumoki. Bumalik ang atensyon ni Manny sa lalaki. Tiningnan niya ang mga pasa. Hindi bilang biktima, kundi bilang patunay ng isang maling sistemang kailangang itama. Hindi kita ilalagay sa alanganin, sabi ni Manny. Hindi kita itutulak sa gulo. Saglit siyang huminto bago ay dagdag. Pero sisiguraduhin kong hindi na ito maulit. Naluha ang lalaki. Hindi niya inaasahan ito. Hindi siya sanay na may taong nagsasalita para sa kanya. Sa loob ng GYM, may mga taong nagsimulang pumalakpak, mahina sa una, parang nahihiya, hanggang sa dumami. Hanggang sa marinig ang tunog ng suporta. Hindi dahil sikat si Manny, kundi dahil tama ang ginagawa niya. Tumayo si Manny sa gitna ng GYM. Hindi bilang boxing hero, hindi bilang celebrity, kundi bilang isang taong may paninindigan. May mga leban, sabi niya, na hindi mo pinipili, pero pinipili mong ipaglaban. Tumahimik muli ang lahat, at sa sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Hindi na ito kwento ng isang lalaking may mga pasa. Ito ay naging kwento ng kung paano ginagamit ng isang alamat ang kanyang lakas. Habang unti-unting kumakalat ang balita, habang may mga kamera ng lihim na nagre-record, habang ang pangalan ni Manny Pacquiao ay binabanggit, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng desisyong iyon. Pero isang bagay ang siguradong sigurado. Hindi na ito basta eksena sa GYM. At ang susunod na mangyayari ay lalo magpapagulat sa lahat.
Hindi na umetra si Manny Pacquiao. Ang desisyong nabuo sa loob niya ay hindi na mababago. Lumipas ang ilang minuto, pero pakiramdam ng lahat ay parang mas mahaba ang oras. May tensyon sa hangin, may kaba, may pananabik. Biglang bumukas ang pinto ng GYM. Hindi ito dramatic na pasok. Walang sigawan, walang yabang. Pero sapat ang presensya para mapalingon ang lahat. May mga taong dumating, maayos ang bihis, seryoso ang mukha, at malinaw na may dahilan kung bakit sila naroon. Hindi sila atleta. Hindi rin sila fans. Tahimik silang lumapit kay Manny. Salamat sa mabilis na pagpunta, sabi niya sa kanila. Maikli, diretso, walang paligoy-ligoy. Doon na nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino mga yon? Bakit parang big deal? Anong gagawin ni Manny? Ang lalaking may mga pasa ay biglang kinabahan. Akala niya, ito na naman. Akala niya, baka lalo lang lumala ang lahat. Napansin iyon ni Manny. Lumapit siya agad at inilagay ang kamay sa balikat ng lalaki. Relax, may nahon niyang sabi. Nandito sila para tumulong. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Pero hindi pa rin nawawala ang takot sa mga mata niya. Isa sa mga dumating ang nagsalita. Hindi malakas ang boses, pero malinaw. Pwede po ba naming makausap sandali? Tumango si Manny. At sa unang pagkakataon, hinarap ng lalaki ang katotohanan matagal niyang tinatakbuhan. Hindi ito eksena ng sigawan. Hindi ito eksena ng pananakot. Ito ay eksena ng pagharap. Habang nag-uusap sila sa gilid, napansin ng mga tao ang mga galaw ni Manny. Hindi siya nakikialam. Pero hindi rin siya umaalis. Parang sinasabi ng presensya niya. Hindi ka nag-iisa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang grupo. Mas seryoso ang mukha nilang ngayon. Tama po ang hinala ninyo, sabi ng isa. Matagal na pala itong nangyayari. May biglang katahimikan. Ang lalaking may mga pasa ay yumuko. Parang nahihiya. Parang may kasalanan, kahit wala naman. Doon nagsalita si Manny. Hindi niya kasalanan, marine niyang sabi. Walang biktima ang may kasalanan. Ang simpleng linyang iyon ay parang sampal sa maling paniniwala ng marami. Sa loob ng GYM, may mga tao nang umiyak. May mga napapailing. May mga hindi makapaniwala na sa harap nila mismo, may nangyayaring ganito. Hindi huminto si Manny doon. Siguraduhin niyong ligtas siya, degdeg niya, at siguraduhin niyong may mananagot. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta, pero ang bawat salita ay may bigat. Tumango ang mga kausap niya. Gagawin po namin ang tama. Sa sandaling iyon, parang may bumagsak na pader sa dibdib ng lalaki. Parang unang beses siyang nakahinga ng maluwag. Salamat po. Mahina niyang sabi kay Manny. Hindi ko po alam kung paano. Hindi na siya pinatapos ni Manny. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot niya. Normal lang na tumulong. Normal. Isang salitang bihirang marinig ng mga taong sanay saktan. Habang papalabas ang grupo kasama ang lalaki, biglang may pumalakpak. 1, 2, 10. Hanggang sa buong GYM ay pumalakpak. Hindi dahil sikat si Manny Pacquiao, kundi dahil may ginawa siyang hindi ginagawa ng marami. Sa gitna ng palakpakan, nanatiling tahimik si Manny. Hindi siya gumiti. Hindi siya nag-pose. Tumingin lang siya sa pintuang sinara sa likod ng lalaki. At doon niya alam, ito na ang simula ng pagbabago. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang ginawa ni Manny sa araw na iyon, ay magsisimulang kumalat. At kapag kumalat ang katotohanan, mas marami pang magugulat. Hindi agad natapos ang araw na iyon sa GYM. Bagamat umalis na ang lalaking may mga pasa, naiwan ang bigat ng nangyari sa bawat taong nakasaksi. May mga hindi agad nakapagsalita. May mga nakatulala lang sa sahig. May mga tahimik na nag-iisip. At may ilan na pinindot ang record button. Isang maikling video lang sana. Isang sandali lang ng katahimikan, palakpakan, at ang pigil na emosyon ni Manny Pacquiao. Walang drama, walang script. Pero minsan, sapat na ang totoo.
Ilang oras lang ang lumipas, nagsimulang kumalat ang video. Sa group chats, sa social media, sa mga kwentuhan ng mga taong hindi man nandoon, pero ramdam ang bigat ng eksena. Si Manny Yan, totoo ba to? Ganito pala siya kahit walang kamera. Sa bawat share, mas dumarami ang nakakaalam. At sa bawat nanonood, may nadadagdag na emosyon. May mga taong naalala ang sarili nilang karanasan. May mga babaeng tahimik na umiyak habang pinapanood ang clip. May mga lalaking napayuko. Iniisip ang mga pagkakataong na nahimik sila kahit may maling nakita. Hindi ito naging viral dahil sa suntukan. Hindi ito naging viral dahil sa sigawan. Naging viral ito dahil sa katahimikan na may laman. Sa loob ng GYM, kinabukasan, ramdam pa rin ang epekto. May mga taong mas maingat na tumingin sa kapwa. May mga trainer na nagpaalala sa mga atleta na magsalita kapag may mali. May mga batang boxer na unang beses nakakita ng idolo nilang hindi kamao ang gamit, kundi puso. May isang batang lalaki ang lumapit kay Manny. Sir, mahina niyang sabi, gusto ko pong maging katulad ninyo. Hindi dahil sa sinturon, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa ginawa niya. Sa labas ng GYM, mas malaki pa ang naging reaksyon. May mga post na nagsasabing, hindi lahat ng bayani may kapa, ang iba may konsensya. May mga comment na, salamat sa pagpapaalala na may halaga pa rin ang pagiging tao. May ilan ding nagulat. Hindi ko akalaing ganito si Manny, sabi na iba. Akala ko boxer lang. Pero ang pinakanakakagulat, may mga taong naglakas loob magsalita. Dahil sa kwento, may mga lumapit sa mga kaibigan. May mga tumawag sa pamilya. May mga unang beses humingi ng tulong. Hindi dahil may solusyon agad, kundi dahil may pag-asa. Samantala, si Manny Pacquiao ay nanatiling tahimik. Hindi siya naglabas ng pahayag. Hindi siya nagpost ng paliwanag. Nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga kasama kung bakit, simple lang ang sagot niya. Hindi ko ginawa yon para mapuri. Sa mga sandaling iyon, mas lalong lumalim ang respeto ng mga tao. Dahil sa mundong puno ng inggay, may isang taong piniling gumawa ng tama. Kahit walang palakpak, pero ang palakpak ay dumaiting pa rin. Hindi mula sa entablado, kundi mula sa puso ng mga taong natamaan ng ginawa niya. May mga balitang nagsimulang lumabas. Hindi sensational, hindi exaggerated. Simple lang ang headline. Manny Pacquiao tumeo para sa isang tahimik na biktima. At sa bawat salitang iyon, may bigat. Hindi ito kwento ng isang araw lang. Hindi ito eksena na lilipas. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay kapag may kakayahan kang tumulong at pinili mong gawin ito. At habang patuloy na kumakalat ang kwento, habang mas dumarami ang naaabot, isang tanong ang bumabalik sa isip ng lahat. Paano tatapusin ni Manny Pacquiao ang kwentong ito? Dahil alam ng lahat, ang huling hakbang, ang pinakamatindi. Lumipas ang ilang araw, tahimik na ulit ang GYM. Bumalik ang tunog ng suntok sa punching bag, ang pawis sa sahig, ang paghinga ng mga atleta. Pero may isang bagay na hindi na bumalik sa deity. Ang katahimikan ngayon, may kahulugan na. Ang lalaking may mga pasa ay ligtas na. May tulong. May mga taong nagbabante. May pag-asang deity hindi niya kayang isipin. Hindi siya sikat. Hindi rin siya naging balita araw-araw. Pero sa kanya, sapat na ang isang bagay. May tumeo para sa kanya. Samantala, si Manny Pacquiao ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Training, trabaho, serbisyo. Walang press conference. Walang mahabang paliwanag. Pero isang gabi, may nagtanong sa kanya ng diretsahan. Sir Manny, bakit ninyo ginawa yon? Saglit siyang tumahimik. Parang pinag-isipan ang sagot. Tapos simple lang ang sinabi niya. Kung may kakayahan kang tumulong, at pinili mong tumingin sa ibang direction, kasalanan mo na yon. Walang palakpak, walang sigawan. Pero ang salitang iyon ay tumama ng diretso sa puso ng nakarinig. Dahil hindi ito tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa atin. Sa mga susunod na araw,
mas marami pang kwento ang lumabas. Hindi tungkol kay Manny, kundi tungkol sa mga taong naglakas loob magsalita. Isang empleyado matagal nang inaapi. Isang kabataang natatakot umuwi. Isang taong akala'y walang pakialam ang mundo. At sa bawat kwento, iisa ang sinasabi nila. Kung hindi dahil sa ginawa niya, baka nanahimik pa rin ako. Doon naging malinaw ang lahat. Ang ginawa ni Manny Pacquiao ay hindi lang isang aksyon. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kamao, na ang tunay na tapang ay hindi sa pananakot, kundi sa pagprotekta, na ang tunay na alamat ay hindi lang panalo sa ring, kundi panalo sa konsensya. Isang araw, may batang muling lumapit kay Manny. Hawak ang gloves. Nakangiti. Sir, sabi niya, kapag malakas na po ako, tutulungan ko rin ang mahihina. Ngumiti si Manny. Hindi maleki. Hindi pang camera. Ngiting alam mong totoo. At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa sigawan. Hindi sa suntukan. Hindi sa drama. Kundi sa isang tahimik na katotohanan. Isang tao lang ang kailangan para magsimula ang pagbabago.